Ano kaya ang mangyayari kung ang isang dalaga ay pumunta sa presinto para lang kunin ang kanyang lisensya, pero sa halip ay sinakal ng isang abusadong pulis sa harap ng publiko? Ngunit, sino ang mag-aakala na sa sandaling lumaban siya, ang pangyayaring ito ay magiging isang bangungot para sa mga tiwaling opisyal na hindi kailanman naisip kung sino nga ba talaga ang babaeng ito. Si Nadia Ramos ay bumaba mula sa kanyang sasakyan at agad na naramdaman ang init ng araw sa tanghali. Nakasuot siya ng pulang fit na t-shirt at maong na shorts na presko, pero disente pa rin. Sa kanyang mga paa, isang pares ng malinis na puting sapatos ang nagpapakita na inihanda niya ang kanyang hitsura ng maayos bago pumunta. Hawak niya ang isang maliit na folder na naglalaman ng photocopy ng mga dokumento ng pagsusulit para sa lisensya na kinuha niya ilang araw na ang nakalipas. Ang araw na iyon ay dapat sana isimple lang para kay Nadia. Gusto lang niyang kunin ang lisensya na ipinangakong magiging handa na. Pero sa paraan ng kanyang paglakad patungo sa presinto, malinaw na hindi siya ang tipo ng tao na mahilig sa paligoy-ligoy o magsayang ng oras. Pagpasok sa presinto, napansin ni Nadia ang ilang tao na nakaupo sa upuan, naghihintay. Ilang residente ang mukhang matamlay sa paghihintay at isang ginang ang nakikipagtalo ng bahagya sa empleyado sa counter. Pero hindi na nagtagal ang atensyon ni Nadia doon, iisa lang ang kanyang pakay. Tapusin ang pagkuha ng lisensya ng walang aberya. Binati niya ng mabilis ang isang matandang sekyu, malapit sa pinto ng may tipid ng ngiti. Ang sekyu, si Mang Ruben, ay tumango lang bilang ganti at muling tumingin sa kalsada. Walang bakas ng pagiging magiliw o aktibong serbisyo sa loob ng opisina. Ang lahat ay mukhang walang sigla at medyo magulo. Sa service room, dumiretso si Nadia sa mesang may nakasulat na license releasing. Tumayo siya roon ng ilang sandali, naghihintay, pero walang sumalubong o nagtanong ng kanyang kailangan. Isang empleyado na nakaupo sa mesa sa loob ng kwarto ang sumulyap lang sa kanya, sandali sa kamuling yumuko sa screen ng computer. Tila ba hindi mahalaga ang presensya ni Nadia? Nanatili siyang nakatayo doon, hindi sumisingit, hindi namimilit, pero malinaw na nararamdaman na ang opisyal na proseso ay hindi garantiya ng mabilis o patas na serbisyo. Napagtanto ni Nadia na hindi ito tungkol sa sistema, kundi tungkol sa mga taong nasa loob nito na ginagawang komplikado ang mga bagay. Gayong dapat sana ay simple lang. Matapos ang halos 3 minutong pagtayo, lumitaw ang isang lalaking opisyal na may napakalaking katawan mula sa likurang kwarto. Mabibigat ang kanyang mga hakbang, malapad ang balikat, at ang manggas ng kanyang uniforme ay nakatupi hanggang sa itaas ng kanyang biceps na halatang malaki. Tinignan niya si Nadia mula ulo hanggang paa ng may hindi magandang ekspresyon. Nang hindi hinihingi, diretsahang nagtanong ang lalaki sa tamad na tono. "O, anong kailangan?" Ipinaliwanag ni Nadia ng mahinahon na naroon siya para kunin ang kanyang bagong lisensya, saka inabot ang folder ng mga dokumento ng pagsusulit, pero bago pa man masuri ang mga papel. Nagtanong ang lalaki ng ibang bagay na nagpataas ng kilay ni Nadia. "Kanino ka dumaan?" Sumagot lang si Nadia, "Kumuha po ako ng opisyal na pagsusulit, sir." At mula sa hitsura ng mukha ng opisyal, agad na nalaman ni Nadia na ang kanyang pakay sa araw na iyon ay hindi magiging kasing dali ng inaasahan niya. Nakatayo ang lalaki sa harap ng service desk habang nakasandal sa gilid ng mesa. Nakakrus ang kanyang mga braso sa dibdib, ipinapakita ang mga muscle na bumubukol mula sa kanyang short-sleeved na uniforme. Masikip ang kanyang uniforme, parang 2 sukat na mas maliit kaysa sa tamang sukat para sa kanyang katawan. Nakatupi ang manggas ng kanyang damit hanggang sa itaas. Sadyang ipinapakita para makita ng kahit sino kung gaano kalaki ang kanyang mga braso. Sa kanyang mga paa, ang itim na sapatos ay kumikinang ng bahagya. Hindi siya nakasuot ng opisyal na sombrero at ang kanyang tuwid na buhok na hanggang balikat ay mukhang medyo basa, parang bagong ligo o bagong labas sa air-conditioned na kwarto. Ang makapal niyang bigote ay lalong nagpatigas sa kanyang ekspresyon at ang tingin ng kanyang mga mata ay mapanuri. Nakatayo pa rin si Nadia ng tuwid at magalang, pero nagsisimula na siyang makaramdam ng kakaibang aura mula sa lalaking ito, hindi lang basta malamig o walang pakialam, kundi mas higit sa pagpapakita ng paghamak ng hayagan. Ang tingin ng lalaki ay dumapo sa mukha ni Nadia sandali, bumaba sa folder sa kanyang kamay, at bumalik sa kanyang mga mata na tila nagtitimbang. Kung ang babaeng ito ba ay karapat-dapat paglingkuran o hindi. Walang pagbati, walang pagkukusang magtanong, tanging katahimikan.
Mapangot siyang tingin at malaking katawan na tila sadyang ipinuwesto para dominahin ang atmosfera. Matapos ang ilang segundong nakakailang, naunang magsalita si Nadja. "Excuse me, sir, kukunin ko po sana ang lisensya ko. Pumasa na po ako sa exam noong nakaraang araw." Bahagyan niyang itinaas ang folder, senyales na kumpleto ang kanyang mga dokumento. Sinalubong ng lalaki ang sinabing iyon ang dahan-dahang pag-iling at isang hindi magandang pangungusap. "Kung hindi ka dadaan sa akin, mahihirapan ka." Ang pangungusap na iyon ay binitawan ng hindi tumitingin ng diretsyo kay Nadja, parang sinabi lang habang naglalakad. Pinigil ni Nadja ang kanyang reaksyon, na natiling neutral ang kanyang mukha. Kahit na ang isip niya ay diretsyo agad sa isang bagay. Hindi lang ito tungkol sa procedure. Ito ay tungkol sa kung sino ang may hawak ng access sa pagsusulit. "Opisyal po ang proseso ko, sir. Sa counter kahapon, tinawag ako agad para sa practical exam tapos na po ang lahat, sabi nila ngayong araw na lang daw kukunin." Sinubukan ni Nadja na manatiling kalmado, inuulit ang paliwanag sa pag-asang magkakaroon ng kaunting pagbabago sa ugali. Pero ang natanggap niya ay mahinang tawa mula sa lalaki. Hindi tawang masaya, kundi mas parang pang-aasar. "Opisyal na pumasa. Magaling. Pero kailangan mo pa ring malaman ang kalakaran, di ba?" Sabi niya habang nakaturo sa ibang mesa sa likod niya. "Kung gusto mong mabilis, may extra charge. 1,000 piso. Tutulungan kitang kunin agad." Ang pangungusap na iyon ay binitawan na parang karaniwan na lang at walang bahid ng pagkakasala. Hindi agad sumagot si Nadja, pero sa hitsura ng mukha niya, malinaw na nagsisimula na siyang kilatisin ng seryoso kung sino ba talaga ang taong nakatayo sa harap niya. Tinignan ni Nadja ang lalaki ng tahimik sa loob ng ilang segundo. Hindi siya galit, pero hindi rin siya nakangiti. Ang pangungusap na kakatapos lang bitawan ay hindi nakakagulat para sa kanya. Madalas na siyang nakakarinig ng kwento mula sa mga residente tungkol sa ganitong klase ng hinihingi, pero ang marinig ito ng personal at maranasan mismo ay nakakainis pa rin. Nang hindi nagpapakita ng reaksyon, nagtanong si Nadja sa neutral na tono, "Para saan po ang extra charge na yan, sir?" Nagkibit balikat ang opisyal nang may pagka-relax. Saka sumagot, para mapabilis ang proseso para hindi maipit sa loob." Itinuro niya ang tumpok ng mga folder sa likod. Tila ipinapahiwatig na kapag tumanggi si Nadja, posibleng hindi mahanap ang dokumento ng kanyang lisensya. Lalong naging kakaiba ang atmosfera sa kwarto. Ilang residente na nakapila rin ang nagkunwaring hindi nakarinig, pero malinaw na nakikinig mula sa gilid ng kanilang mga mata. Ang ibang pulis na nakaupo sa sulok ng kwarto ay hindi lumingon, nagkukunwaring abala lang sa mga dokumento. Alam ni Nadja na nasa gitna siya ng isang klasikong senaryo, isang uri ng social trap kung saan ang mga mamamayan ay pinapapili sa pagitan ng kanilang karapatan o paglalabas ng pera para matapos agad ang usapan. Pero ang ikinagalit niya ay hindi lang ang paghingi ng pera, kundi ang ugaling parang normal lang ang lahat ng iyon at hindi pwedeng questionin. "Paano kung hindi magbabayad, sir?" tanong ni Nadja ng patag. Tumawa ulit ng mahina ang lalaki saka tumitig sa kanya ng diretsyo. Pwede naman. Pero yun nga, baka maipit ang papeles mo kung saan, pwedeng 1 linggo, pwedeng 2 linggo. Maghintay ka. Hindi ko rin alam kung may mawawala." Ang kanyang sinabi ay maihalong nakatagong banta at malinaw na ginagamit bilang pressure. Nag-cross ulit siya ng braso. Ang malaki niyang dibdib ay bumubukol sa likod ng unipormeng sobrang sikip. Tila gustong ipakita kung sino ang may kapangyarihan sa kwartong iyon. Yumuko sandali si Nadja, binuksan ang kanyang folder, ipinakita ulit ang lahat ng dokumento ng may kahinahunan. Saka huminga ng malalim. "Kung ganoon, maghihintay ako ayon sa procedure. Walang dagdag na bayad. Hinihingi ko lang ang karapatan ko." Ang kanyang sinabi ay mahina pero matigas. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lalaki mula sa pagiging relax tungo sa pagkayamot. Nagsara ang kanyang mga labi, nanigas ang kanyang panga. Hindi siya sanay na tinatanggihan lalo na ng isang residenteng walang kapit. Nagsimulang maging tensyonado ang paligid. At para kay Nadja, ito ang sandaling naghudyat na hindi na maiiwasan ang banggaan. Sandaling tumahimik ang kwarto matapos bitawan ni Nadja ang pangungusap. Nakatayo siya ng tuwid. Nasa kamay pa rin ang folder. Ang tingin niya ay diretsyo sa malaking opisyal. Walang hamon sa tono o bastos na asal.
Tanging malinaw na pahayag na hindi pwedeng bigyan ng ibang kahulugan. Hindi siya magbabayad para sa isang bagay na legal na sa kanya. Hindi agad sumagot ang lalaki. Mukhang tinitigan niya sinadya ng mas matagal. Marahil sinusubukang basahin kung seryoso ba ang babaeng ito o nagpapanggap lang. Pero hindi nagbago ang ekspresyon ni Nadja, matigas. Nakapokus at hindi natitinag kahit kaunti. Ganito yan, miss ha? Sabi ng lalaki sa wakas sa tonong nagsisimula ng tumaas. Dito lahat may kalakaran. Kung hindi mo naiintindihan ang kalakaran, huwag kang manisi ng iba. Kapag ang lisensya mo hindi na ayos, bahala ka. Ang tono ng pananalita niya ay hindi na pakiusap, kundi nagsisimula ng maging banta. Nakatayo na siya ng buo ngayon. Ang malapad niyang balikat ay gumalaw pasulong papalapit sa service desk. Nanigas ang kalamnan ng kanyang braso. Nagsimulang lumabas ang mga ugat sa kanyang lieg at bumigat ang tunog ng kanyang paghinga. Hindi siya sumisigaw, pero ang diin sa kanyang boses ay sapat na para maging hindi komportable ang ibang nakaririnig. Gayunpaman, hindi umatras si Nadja. Iniabot niya muli ang mga dokumento sa kanyang folder sa ibabaw ng mesa saka nagsabi sa tonong, manatiling kalmado. Naiintindihan ko ang opisyal na proseso, sir. At nasunod ko na iyon. Kung talagang may problema sa data ko, handa akong maghintay at i-check nating pareho. Pero hindi ako magbabayad ng kahit $5 para sa bagay na walang basehan sa batas. Ulit niya. Hindi niya itinaas ang boses. Pero dahil doon, mas naramdaman ang bigat ng kanyang sinabi at mahirap baliin. Nagsimula ring magbago ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Ilang residenteng kanina ay tahimik ngayon ay nagsisimula ng tumingin ng mas hayagan. Parang napagtanto nila na may kakaiba sa babaeng nagsasalita. Lalong mukhang naiinis ang tiwaling pulis. Humakbang siya sa labas ng mesa, nilapitan si Nadja, ngayon sa distansyang mas malapit. Ang aura ng kanyang katawan ay nangingibabaw sa kwarto. At malinaw na naghahanap siya ng paraan para mangipit ng pisikal, hindi na sa salita. Nagsimulang mabalisa ang ibang pulis sa kwarto. Hindi sila nakialam, pero ang kilos nila ay nagpapakita na alam nilang delikado na ang direksyon ng sitwasyon. Pero hindi gumalaw si Nadja kahit kaunti. Nanatili siya sa kanyang pwesto. Ang kamay niya ay nasa gilid ng katawan at ang tingin ng kanyang mata ay nanatiling kalmado. Kahit na ang lalaking halos 2 metro ang tangkad ay nakatayo na ngayon mismo sa harap niya. Isang bagong tensyon ang nagsimulang mabuo at ang sitwasyon ay muntik nang lumampas sa limitasyon. Parang nawalan ng kontrol ang opisyal. Nang mapagtanto niyang hindi yumuyuko si Nadja sa banayad na panggigipit o verbal na banta. Nagbago ang tingin ng kanyang mata, naging matalim. Bumilis ang kanyang paghinga at nanigas ang panga nang hindi na nagsasalita. Itinulak niya ang upuan patalikod ng malakas hanggang sa kumayod sa sahig. Ang mesa ng serbisyo na nasa harap niya ay itinulak din sa gilid gamit ang isang kamay, isang galaw na hindi kailangan, pero sapat na para ipakita na gusto niyang lumikha ng pisikal na tensyon ng diretsahan. Mukhang nagulat ang ibang pulis na nakakita noon, pero nanatiling hindi gumagalaw. Walang sinumang nagkusa na pigilan o awatin siya gamit ang malalaking hakbang. Diretsong hinawakan ng lalaki ang liig ni Nadja gamit ang isang kamay. Ang pagkakahawak ay mahigpit, magaspang, at talagang hindi propesyonal. Si Nadja na kanina ay kalmado ay naitulak paatras ng kalahating hakbang dahil sa biglaang diin sa kanyang lalamunan. Pero kahit nasasakal, walang ekspresyon ng panik sa kanyang mukha. Inangat lang niya ng bahagya ang 2 kamay, sinusubukang panatilihin ang balanse sa gitna ng malakas na sigaw ng lalaki. Sa tingin mo ba pwede mong gawin ang gusto mo dito? Ang kapaligiran sa kwarto ay agad na nagbago at naging puno ng tensyon. Ilang residenteng nakatingin mula sa malayo ay napatakip ng bibig sa gulat. Tahimik pa rin ang ibang pulis. Tila nasa kamay ng isang tao ang buong kontrol, marahil dahil sa takot o marahil dahil sanay na silang makakita ng ganitong pangyayari at pinili na lang na huwag makialam. Isang batang opisyal ang nakatayo lang sa sulok ng kwarto, nakatingin ang nanlalaki ang mata pero hindi gumagalaw. Para sa kanila, ang lalaking ito ay hindi lang katrabaho. Siya ay isang figurang hindi pwedeng galawin. Ang presinto na dapat sana ay lugar ng serbisyo sa mamamayan ngayon ay naging espasyo ng sariling kapangyarihan. Kung saan sinuman ang lumaban ay pwedeng maging target. Si Nadja, kahit hindi gumanti agad,
alam niya na ang pag-react ng pabigla-bigla sa ganitong sitwasyon ay pwedeng magpalala ng sitwasyon, lalo na't nakatingin sa kanya ang lahat. Sinubukan niyang magtagal, pinigil ang hininga habang pinapanatili ang posisyon ng katawan para hindi matumba. Pero sa kanyang isipan, kalmado na niyang natantiya ang sitwasyon. Hindi na ito tungkol sa pagkuha ng lisensya. Pumasok na ito sa usapin ng hayagang karahasan. At kung ang lahat ay manonood lang, ang tanging makakapagtapos nito ay siya mismo. Hindi siya naghahanap ng gulo. Pero kung magpapatuloy ang panggigipit na ito, handa siyang gumawa ng hakbang na hindi aakalain ni Numan sa kwartong iyon. Ang kwarto na kanina ay puno lang ng reklamo ng mga residente at tunog ng keyboard ay naging tahimik ngayon. Tumigil ang lahat ng aktibidad. Ilang empleyado na nakaupo sa likod ng service desk ang lumingon lang ng dahan-dahan nang hindi nangangahas na magsalita ng anuman. Isang isa na nag-aayos ng mga dokumento ay agad na tumigil sa pagkilos at napako sa pwesto. Ang kanyang tingin ay lumipat ng may pag-aalala sa direksyon ni Kapitan Brando. Pero nanatiling naninigas ang kanyang katawan. Tila alam na ang pakikialam ay maaaring magdulot ng masama sa kanya. Walang sinumang nagbigay ng utos o kumilos para protektahan ang residenteng inaapi. Lahat sila ay nanonood lang. Ang pangalang Kapitan Brando Salazar ay matagal nang kilala sa opisina bilang isang taong bastos, maingay at madaling magalit. Maraming junior officer ang umiiwas pa nga sa schedule na kasabay siya. Ang ilang kaso ng verbal abuse na ginawa ng lalaking ito sa mga residente o maging sa mga kasamahan ay matagal nang usap-usapan. Pero wala kailanman ang naglakas loob na magdala nito sa pamunuan dahil sa kanyang mapanganib na reputasyon. At ngayong araw, nasaksihan ng lahat ang paglitaw muli ng reputasyong iyon, sa pagkakataong ito ay sa totoong anyo. Sa harap ng sarili nilang mga mata, isa sa mga batang opisyal ang humakbang pasulong ng isa. Tila gustong lumapit, pero agad ding umatras nang tignan siya ni Kapitan Brando ng masama habang hawak pa rin sa liig si Nadia. Walang opisyal na utos. Pero sapat na ang tingin na iyon para umatras siya. Alam nilang kung hahawakan o susubukang pigilan si Kapitan Brando, maaari itong magtapos sa komplikadong internal conflict at sila ang pwedeng maging susunod na biktima. Kaya ang tanging pagpipilian na natira para sa lahat ng tao sa kwartong iyon ay hayaan ang pangyayari, umaasang hindi ito lumala. Ngunit patuloy na tumakbo ang oras at hindi binitawan ang pagkakasakal. Nanatili si Nadia sa gipit na posisyon, pero hindi nawalan ng kontrol. Nanatiling dilat ang kanyang mga mata, nakatingin ng matalim sa lalaking sumasakal sa kanya nang walang takot. Hindi siya nagtangkang magmakaawa o sumigaw gaya ng karaniwang biktima. At dahil doon, lalong tumindi ang tensyon sa isip ni Kapitan Brando. Nagsimula siyang malito. Ang reaksyon ni Nadia ay hindi tulad ng ibang residente na karaniwang natatakot at sumusuko. Ang babaeng ito ay hindi yumuyuko, hindi nanginginig at hindi nagpapakita ng senyales ng pagsuko. Sa unang pagkakataon naramdaman niya ang paglaban hindi mula sa dahas, kundi mula sa katahimikan na lalong nagpa-unstable sa kanya. Naramdaman ni Nadia na lalong humihigpit ang diin sa lalamunan niya. Ang muscle ng kamay ng lalaki ay nakahawak parang bakal na ipit. Sapat para mahirapan siyang huminga, pero hindi sapat para mawalan siya ng malay. Sa mga unang segundo, nag-react ang katawan niya ng kusa. Nanigas ang kalamnan ng liig niya. Bumigat ang pakiramdam ng dibdib at medyo nanlabo ang paningin. Pero hindi siya nagpanik. Hindi niya hinayaan na diktahan ng sakit ang isip niya. Sa halip, sa ganoong kondisyon, lalo pang tumalas ang focus niya. Inayos niya ang paghinga sa abot ng makakaya, gamit ang ilong at pinanatili ang balanse para hindi matumba. Sa isip ni Nadia, nagsimula siyang magbilang. Pinansin niya ang posisyon ng kamay ng lalaki, direksyon ng paa, distansya ng katawan nila, at ang espasyo sa kanang bahagi na bukas pa. Sumulyap din siya ng mabilis sa paligid. Walang opisyal na lumalapit. Ang sitwasyong ito ay ganap na nakadepende sa kanya. Naranasan na niya ang ganitong senaryo ng maraming beses sa training. Kaya lang sa pagkakataong ito, hindi sa mat o simulation room, kundi sa totoong mundo at ang kalaban ay hindi kasanayan, kundi lalaking may bigat na mahigit 100 kilo na talagang may intensyong saktan siya. Nanatiling matalim ang tingin ni Nadia diretso sa mata ni Kapitan Brando. Walang takot doon. Sa katunayan, tila sinasabi ng mata niya, ituloy mo kung matapang ka. At iyon ang lalong nagpalito kay Kapitan Brando.
Sanay siyang makakita ng biktima na nagpupumiglas o nagmamakaawa, pero ang babaeng ito ay hindi nagpapakita ng ganoong reaksyon. Kahit na nagsisimula ng mamula ang mukha niya dahil sa kakulangan ng oxygen, pinanatili ni Nadia ang kalmadong ekspresyon, hindi agresibo pero hindi rin sumusuko. Ang tensyon ay hindi lang pisikal kundi mental din. At dahan-dahang nawawala ng tiwala sa sarili si Kapitan Brando. Sa posisyong iyon, alam ni Nadia ang isang mahalagang bagay. Hindi dumarating ang pagkakataon ng 2 beses. Kailangan niyang hintayin ang tamang sandali kapag nagsimulang humina ang hawak ng kalaban, kapag lumipat ng bigat ang paa ng kalaban, o kapag nahati ang atensyon ng kalaban at malapit na ang sandaling iyon. Nararamdaman na niya ito mula sa maliit na pagbabago sa presyon ng kamay ni Kapitan Brando, sa bahagyang paggalaw ng kaliwang paa nito, at sa pagbabago ng micro-expression sa mukha nito. Hindi niya kailangan ng tulong kahit kanino. Kailangan lang niya ng 2 segundo para baligtarin ang sitwasyon. At kapag dumating ang segundong iyon, handa na siya. Nagsimulang humina ang pagkakasakal sa liig ni Nadia, hindi dahil sa mabuting intensyon, kundi dahil ang hindi makontrol na presyon ay nagdulot ng bahagyang pagkawala ng balanse ni Kapitan Brando. Ang bigat ng katawan niya ay napunta sa harap at ang isang paa niya ay bahagyang gumalaw ng kalahating hakbang, nagbukas ng kaunting siwang sa kaliwang bahagi. Agad na sinamantala ni Nadia ang sandaling iyon gamit ang sanay na reflex. Hinablot niya ang kaliwang braso ni Kapitan Brando mula sa labas, nilock ang joint ng siko gamit ang matalim na galaw, saka pinaikot ang katawan sa gilid gamit ang sariling baywang bilang sentro. Lahat ay ginawa sa isang mabilis at epektibong galaw. Nang walang pag-aalinlangan, ang malaki at mabigat na katawan ni Kapitan Brando ay hindi nakapag-react. Nakaungol lang siya ng isang beses bago tuluyang nawala ng balanse. Sa loob ng ilang millisecond, humampas ang likod niya sa sahig ng opisina na may malakas na tunog na umalingaw-ngaw. Ilang papel sa ibabaw ng mesa ang nahulog at isa sa mga upuan ay gumalaw pa dahil sa impact. Ang kwarto na kanina ay tahimik ay naging histerikal sa katahimikan. Walang nagsalita, pero nagbago ng husto ang ekspresyon ng lahat. Ang mga residenteng nakaupo sa pila ay napatayo ng bahagya. Ilang empleyado sa likod ng mesa ang nanigas na may bahagyang nakabukas na bibig. Hindi makapaniwala sa kakatapos lang nilang makita. Nanatiling nakatayo si Nadia sa kanyang pwesto, bahagyang nakayuko paharap sa posisyong handa. Regular ang paghinga. Ang mga mata niya ay nakatuon pa rin sa katawan ni Kapitan Brando na ngayon ay nakahiga ng patagilid. Umuungol habang hawak ang likod at balikat. Hindi siya nagtangkang tumakbo o lumayo. Sa halip, pinanatili niya ang kontrol sa kanyang mga kamay. Ang 2 kamay niya ay nakaalerto malapit sa katawan at ang mga paa ay nasa matatag na posisyon. Hindi siya nagpakita ng galit o kasiyahan, tanging focus at buong kahandaan kung sakaling subukan muling umatake ni Kapitan Brando. Pero base sa galaw ng katawan nito, ang lalaki ay wala sa kondisyon para bumangon. Lahat na nakakita sa pangyayari ay napapatanong na lang sa isip, sino ba talaga ang babaeng ito? Mula sa labas, mukhang ordinaryong residente si Nadia na kukuha lang ng lisensya, pero sa isang iglap, nagawa niyang pabagsakin ang taong kinatatakutan ng mga miyembro at residente. Kasabay nito, ang teknik na ginamit niya ay hindi ordinaryong away-kalye. Malinaw na iyon ay wrestling teknike, sanay na may katumpakan na hindi magagawa ng karaniwang tao. At para sa ilang matalas ang mata, nagsimula nilang mapagtanto na hindi lang simpleng sibilyan si Nadia. May kung ano sa likod ng kanyang katahimikan na nagsisimula ng baguhin ang pananaw ng lahat sa sitwasyon. Nakahandusay ang katawan ni Kapitan Brando sa sahig ng patagilid. Hawak ng isang kamay ang kanang balikat na mukhang na-dislocate dahil sa malakas na hatak. Umuungol siya ng malalim. Mabigat at hindi matatag ang tunog ng paghinga niya. Para sa lalaking kasing laki niyon, ang sakit na ipinapakita niya ay hindi biro. Umuwal siya, sinubukang gumalaw, pero hindi kayang bumangon agad ng katawan niya. Ilang ugat sa lieg at sentido ang nanigas nagpapakita ng sakit na talagang totoo habang nangyayari ito. Ang kwarto na kanina ay halos parang pinatigas ng tensyon ay sumabog ngayon sa katahimikan na mas nakasasakal. Dahil nakita ng lahat ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang batang pulis na nakatayo malapit sa printer ang muntik nang mabitawan ang folder sa kamay dahil sa gulat. Napaatras pa siya ng isang hakbang ng kusa.
Sa sulok ng kwarto, nagkatinginan ang dalawang admin staff na may ekspresyong gulat na gulat. Walang nagsasalita, walang lumalapit at walang tumulong agad kay Kapitan Brando. Hindi dahil walang pakialam, kundi dahil hindi pa talaga maproseso ng lahat ang katotohanang nakita nila. Isang babaeng nag-iisa, walang armas, ang nagawang pabagsakin ang pinakakinatatakutang lalaki sa opisinang iyon sa isang malinis na galaw. Si Kapitan Brando mismo sa unang pagkakataon ay mukhang talagang walang laban. Ang itsura ng mukha niya ay puno ng pagkalito sa pagitan ng pagpigil ng sakit at pagsubok na intindihin kung paano bumaliktad ang sitwasyon ng ganoon kabilis. Sinubukan ng kamay niyang abutin ang mesa, sinusubukang hilahin ang katawan pataas, pero kulang ang lakas niya. Ang mga muscle na dati niyang ipinagmamalaki ay hindi gumagana tulad ng dati. Naglabas siya ng paos na boses tila gustong magbanta ulit. Pero ang pangungusap ay napigil ng sakit at kawalan ng kontrol na hindi pa niya nararanasan noon. Lahat ng ego at dominasyon niya ay tila gumuho sa sahig kasama ng katawan niya. Nakatayo pa rin sinadya ng tuwid sa dating pwesto, pero sa pagkakataong ito ang isang paa niya ay bahagyang umatras, nag-adjust ng distansya. Hindi siya nagpakita ng senyales ng pagiging agresibo. Pero sinumang makakakita ay malalaman na handa siyang harapin ang susunod na alon. Kung mayroon man, ang tingin ng mata niya ay alerto pa rin, pero kalmado ang katawan. Mabilis siyang sumulyap sa paligid at napagtanto na lahat ng mata ay nakatuon na sa kanya. Hindi nang may pangutya, kundi nang may pagkagulat at kuryosidad na hindi maitatago. Sa loob ng ilang segundo, ang otoridad sa kwartong iyon ay lumipat ng direksyon, hindi dahil sa ranggo, kundi dahil sa aksyon. At ngayon nagsisimula ng mapagtanto ng lahat na hindi basta-basta sinadya. Nang hindi nagmamadali, dinukot ni Nadja ang maliit na sling bag at inilabas ang isang manipis na leather wallet. Binuksan niya ito ng dahan-dahan at itinaas ang isang kumikinang na metal badge na may opisyal na logo. Tinamaan ng ilaw ng neon sa opisina. Ang tsapa ay hindi pag-aari ng sibilyan, hindi rin karaniwang AA card. Ang simbolo at registration number sa ibabaw nito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi maitatanggi. Siya ay miyembro ng kapulisan, mas espesipiko pa, isang opisyal na intel. Itinaas ni Nadja ang tsapa kapantay ng kanyang mukha, sinisigurong makikita ito ng malinaw ng lahat ng tao sa kwarto, lalo na ng mga opisyal na kanina ay tahimik na nanonood lang. Iba-iba ang reaksyon ng mga pulis sa kwarto. Isang sarhento ang agad na tumayo sa upuan, naninigas tila bagong gising sa bangungot. Ang iba ay huminga ng malalim at hinaplos ang mukha. Tila hindi makapaniwala na ang babaeng inakala nilang ordinaryong mamamayan lang ay bahagi pala ng kapulisan mismo. Isa sa mga opisyal na nakaupo sa likurang mesa ay napatayo pa at nakapagsabi sa mahinang boses, "Intel." Ang boses niya ay hindi nakatuon kahit kanino. Mas parang bulong dahil sa gulat. Ngayon ay inaalala ng lahat sa kanilang isipan kung paano naging kalmado si Nadja simula pa lang. Kung paano siya tumanggi sa suhol. At syempre kung paano niya pinabagsak si Kapitan Brando sa isang perpektong teknik. Ngayon ay may katuturan na ang lahat. Hindi nagbigay ng mahabang paliwanag si Nadja. Maikli lang niyang sinabi. Inatasan akong bantayan ang mga ulat ng pangingikil at karahasan sa sektor na ito. Ang pangungusap na iyon ay binitawan sa patag na boses na walang halong banta. Pero dahil mismo sa pagiging neutral nito, mas bumigat ang mga salita. Agad na naintindihan ng lahat ng nakarinig na hindi ito bigla ang insidente. Bahagi ito ng opisyal na operasyon. At ang pangyayari ngayong araw ay bahagi ng serye ng investigasyon na inihanda na. Hindi lang personal na reaksyon dahil inabala, kundi pangangalap ng ebidensya na ngayon ay tapos na sa huling aksyon ni Kapitan Brando na nakahandusay pa rin sa sahig. Tumingala siya ng dahan-dahan, sinusubukang mag-focus kay Nadja at nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha niya. Ang kanina ay puno ng galit at dominasyon ngayon ay natira na lang ang pagkagulat at kaunting takot. Hindi siya nagsalita, natahimik lang habang tinitiis ang sakit. Ang ilang opisyal na kanina ay tahimik ngayon ay nagsimulang kumilos. Isang opisyal ang agad na tumawag sa atasan gamit ang radyo. Samantala, dalawang ibang opisyal ang nagsimulang lumapit kay Kapitan Brando, hindi para tulungan siya, kundi para pigilan at i-secure siya ayon sa procedure. Ang otoridad ay tuluyang lumipat at ngayon hindi lang si Nadja ang maihawak ng kontrol,
kundi ang batas na matagal nang nilalabag ay sa wakas nakatayo na ulit sa lugar na dapat nitong kalagyan. Nang ipakita ang tsapa at ihayag ang pagkakakilanlan ni Nadia sa publiko, biglang nagbago ang kapaligiran sa presinto, ang kanina ay pasibo at tahimik. Ngayon ay nag-aagawan sa pwesto ang mga opisyal. Ilang pulis na kanina ay nakatayo lang ng naninigas ay mabilis na lumapit kay Kapitan Brando na nakahandusay pa rin sa sahig ng walang sinasabing anuman. Dalawa sa kanila ang nagsecure sa posisyon ng kamay ni Kapitan Brando at nagsimulang pusasan siya. Samantala, isa pang opisyal ang nagbabantay sa kanang bahagi para siguraduhing hindi man lalaban ang lalaki. Hindi lumaban si Kapitan Brando. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Nang kumilos na ang internal intel at ibinunyag ang lahat, nagbago rin ang ekspresyon ng ibang pulis. Nagsimulang maramdaman ang takot at pagkailang sa hangin. Maaaring napagtanto ng ilan sa kanila na ang pagpapabaya na ginawa nila simula pa lang ay maaari ring mapansin sa ulat. Walang nangahas magsalita. Ang ginawa lang ay kumilos ayon sa procedure. Tila bagong gising na dapat silang magtrabaho base sa batas, hindi sumunod sa pressure ng isang tiwali. Isang mapait na katotohanan ang bumalot sa kwarto, na sa tagal ng panahon ay namuhay sila sa takot sa sarili nilang kasamahan. At ngayon lang lumabas ang katapangan matapos talagang sumabog ang sitwasyon. Sa loob ng wala pang 2 minuto, isang senior officer na may kumpletong uniforme ang pumasok sa kwarto ng mabilis. Mukhang nakatanggap na siya ng maikling ulat sa radyo. Seryoso ang mukha, hindi maraming tanong. Nang makita ang kondisyon ni Kapitan Brando na nakaposas na at sinadya na hawak pa rin ang tsapa, agad niyang naintindihan ang sitwasyon. Ay secure siya agad. Gumawa ng paunang ulat sa lugar, sabi niya habang nakaturo kay Kapitan Brando. Hindi na niya kailangan ng karagdagang kumpirmasyon. Ang pangungusap niya ay sapat na malinaw para mapabilis ang kilos ng lahat. 2 opisyal ang humila kay Kapitan Brando patayo mula sa sahig ng sapilitan. Ang natitirang yabang at otoridad na dati ay nakadikit sa lalaking iyon ngayon ay tuluyan ng naglaho. Samantala, tumango lang ng mabilis si Nadia sa senior officer, saka kinuha ulit ang folder na nahulog malapit sa mesa. Hindi na siya nagsalita ulit. Tapos na ang trabaho niya, kahit paano ang field part ng operasyong ito. Ilang residente na kanina ay nakatayo pa sa sulok ng kwarto, ay nagsimula ng magbulungan ng mahina sa isa't isa. Walang nangahas lumapit. Pero lahat ng mata ay nakatingin kay Nadia sa paraang ibang-iba kumpara noong unang pasok niya kaninang tanghali. At para sa mga opisyal sa kwartong iyon, ang araw na iyon ay naging turning point. Ang lumang takot ay bumagsak, hindi sa sigaw, kundi sa katatagan na ipinaabot sa katahimikan at sukat na aksyon. Matapos maisagawa ang utos ng pag-aresto, agad na nagtalaga ang senior officer ng 2 miyembro ng Internal Affairs para simulan ang paunang pagtatala sa lokasyon. Isa sa mga opisyal ang kumuha ng laptop mula sa kabilang kwarto at nagsimulang kopyahin ang footage mula sa kamera sa service area. Lahat ng pangyayari ay na-record ng malinaw. Mula sa pagtayo ni Nadia sa harap ng mesa hanggang sa sandaling sinakal siya ni Kapitan Brando at sa huli ay pinabagsak, walang kahit isang bahagi ang naputol. Ang visual evidence na iyon ang naging pangunahing material na isasama sa opisyal na ulat at itatago ng may mahigpit na seguridad para masigurong walang manipulasyon. Sa susunod na ilang oras, ang paunang investigasyon ay nakatutok sa pagpapalalim ng testimonya ng mga saksi. Ang mga pulis na kanina ay tahimik ngayon ay pinagsalita na. Ilan sa kanila ang nagsimulang magsalita, nagbigay ng pag-amin tungkol sa mga aksyon ni Kapitan Brando na madalas lumampas sa limitasyon. Isang opisyal pa ang umamin na minsan na siyang pinilit na manahimik nang makakita ng katulad na pangyayari. Ang testimonya sunod sa testimonya ay nakalap at dahan-dahang lumitaw ang malaking larawan. Ang gawain ng pangingikil at pananakot na matagal nang nangyayari ng palihim ay nabunyag sa wakas dahil sa isang insidente na hindi na matatakpan pa. Mabilis ang naging proseso ng Internal Affairs dahil sangkot ang intel. Walang butas para sa formal na depensa na makapagliligtas kay Kapitan Brando sa loob ng wala pang 1 linggo. Opisyal siyang idineklarang lumabag sa mabigat na Code of Ethics at tinanggal sa serbisyo. Ang kanyang pagkakatanggal ay inanunsyo ng sarado sa internal na hanay.
Ngunit ang impormasyon ay mabilis pa ring kumalat sa lahat ng sektor dahil sa uri ng kaso na kinasasangkutan ng pisikal na pananakit sa residente at mas malala pa, sa sariling kasamahan na nagsasagawa ng undercover mission. Ipinagpatuloy ang kaso sa kriminal na aspeto at ang proseso ng batas ay naganap ng bukas sa antas ng piskalya na may video recording, nakasulat na ulat at ilang saksi mula sa sariling kasamahan. Naging maayos ang takbo ng pagdinig. Kinaharap ni Kapitan Brando ang kasong pananakit sa residente at tangkang pangingikil sa tungkulin. Ibinaba ang hatol ng walang gaanong bawas at hinatulan siya ng pagkakulong. Walang depensa na sapat na malakas para baligtarin ang ebidensyang nakalap na. Ang kasong ito ay naging momentum ng pagbabago at para kay Nadja, ito ang pagtatapos ng isang misyon na matagumpay na natapos ng hindi kailangang magsalita. Sapat na ang tamang aksyon sa tamang oras. Nang maghapon na, nagsimula nang bumalik sa normal na ritmo ang presinto. Ilang residente na kanina ay naghintay ay umuwi na. Samantala, ang mga empleyadong nakaduty sa counter ay nagsimula ng ayusin ang mga dokumentong nagkalat. Sa gitna ng aktibidad na nagsisimula ng gumalaw ulit, lumabas si Nadja sa kwarto ng may kalmadong hakbang. Hawak na niya ngayon ang kanyang bagong lisensya, hindi bunga ng tilakad. Hindi dahil sa koneksyon at malinaw na hindi dahil sa dagdag na bayad, kundi dahil talagang pumasa siya ng legal. Pero higit pa doon, ang dala niya palabas sa araw na iyon ay ang patunay na ang katarungan ay hindi lang islogan at pwedeng ipatupad ng kahit sino sa lugar na matagal nang itinuturing na hindi tinatablan. Hindi siya nagsalita ng marami, hindi nagbigay ng pahayag. Walang reporter, walang mikropono, walang entablado, tanging siya, ang kanyang sling bag, at ang kapirasong opisyal na dokumento na dapat sana ay madaling makuha. Ilang pulis na nasa harapang bahagi pa ay nakatingin lang ng tahimik nang dumaan siya, walang nangahas bumati. Pero sa tingin ng mata nila, mayroong respeto na wala noon. Isa sa mga batang opisyal ay tumango pa ng bahagya bilang pagpupugay, simpleng galaw, pero tapat mula sa isang taong nakakita ng bagay na mas malaki pa kaysa sa prosedur ng opisina. Sa labas ng opisina, nagsisimula ng maging mas presko ang hangin. Ang langit bago magtakip silim ay sumasalami ng malabong kulay kahel sa ibabaw ng mga nakaparadang sasakyan. Binuksan ni Nadja ang pinto ng kanyang sasakyan, inilagay ang folder sa passenger seat, saka umupo sa driver's seat. Hindi siya nagmamadaling paandarin ang makina. Tumingin muna siya sa rearview mirror. Nakita ang refleksyon ng gusali ng presinto na kakatapos lang niyang iwanan. Ang gusali ay nakatayo pa rin, abala pa rin tulad ng dati. Pero ngayong araw may nagbago sa loob nito. Ang istruktura ng lumang kapangyarihan ay nagsimula ng mabago. Hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang katatagan na hindi mababali. Nang sa wakas ay dahan-dahang umandar ang sasakyan ni Nadja palayo sa bakuran, ilang pares ng mata ang nakatingin pa rin sa kanya mula sa malayo. Para sa ilang residenteng nakasaksi ng personal, ang araw na iyon ay matagal nilang aalalahanin. Hindi dahil nag-viral ang aksyon niya, hindi dahil lumaban siya gamit ang malakas na boses, kundi dahil sa katapangan niyang tahimik na gibain ang bagay na matagal nang itinuturing na hindi pwedeng galawin. Isang simpleng aral ang tumatak ng malalim. Huwag na huwag husgahan ang isang tao base lang sa itsura. Minsan ang taong mukhang pinakakaraniwan ay pwedeng maging taong pinakamahalaga. Araw na iyon, hindi dumating si Nadja para manggulat. Ginawa lang niya ang tahimik na tungkulin. Tap out at walang kompromiso. Pero dahil doon, binago niya ang isang bagay na matagal nang hindi natitinag. Nakatayo pa rin ang presinto, nakatumpok pa rin ang mga form, tuloy pa rin ang pila, pero sa loob nito, nagbago ang takot. Hindi na takot sa matigas na figura, kundi takot sa katotohanan na sa wakas ay lumitaw ng hindi inaasahan. Hindi kailangan ni Nadja ng entablado. Hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Hindi siya nag-iwan ng talumpati, tanging ebidensya. At mula sa ebidensyang iyon, natutunan ng lahat ang isang bagay, na ang katapangan minsan ay dumarating ng walang boses, pero ang epekto nito ay umaalingaw ng mas malayo kaysa sa kayang isipin. Hindi niya hinamon ang sistema. Ipinakita lang niya na ang sistema ay pwedeng gumana kung mayroong sapat na tapang para sindihan itong muli.